ang muling paghaharap ni General Torre at ni Buloyski kung sakali man ho na matuloy. At kung sakali man po na isasakay sa eroplano again kapag ka isasakay na sa eroplano si Buloyski. Sa tingin nyo ho, pagpunta ng Amerika ni Kibuloy, same eroplano po kaya ang gagamitin? Tingin ko hindi eh. No? Baka sunduin po ng Estados Unidos yan, si Buloyski. Meron po silang mga sariling kagamitan. At pabalik-balik naman po yung mga eroplano ng Estados Unidos eh. No? Sa Pilipinas. Kung saan man parte ng Estados Unidos ilalagak o ikukulong si Kibuloy, eh yakang-yaka po nila yon, no? Kaya lang mga kababayan, ang nakikita kong uusbong na ho dito, kinidnap si Kibuloy. Yun. Gayang-gaya ho nung sa dating Pangulong Duterte, mga boss chief sir. Kinidnap si Tatay Digong. Hindi malaman kung saan pumunta si Tatay Digong. Hindi malaman kung saan dinala ng ICC si Tatay Digong. Ganyan ho yung mga yan, mga boss. Naalala nyo yung kay Medjal Dia? Dadalin lang sa ospital para i-check ang dating Pangulong Duterte. Yung mga vital signs, ang palabas hindi daw malaman kung saan dinala. Anak ng tokwa. Anyway, eto, sabi po ng isang kongresista ng Maynila, mga kababayan, na si Rolando Valeriano, Kibuloy, harapin mo ang mga kaso mo. At mukhang pabor ho siya, nadalhin sa Estados Unidos itong si Buloyski, mga bossing. Bakit to? Ewan ko, basahin natin. Representative Valeriano kay Kibuloy, harapin mo ang mga kaso mo. Sabi ko naman ho sa inyo, mga boss chief sir, na matagal na ho na si Buloyski ay wanted sa FBI, no? Federal Bureau of Investigation ho, mga bossing. Napakatagal na. Bago pa lang imbitahan sa Senado, bago pa lang po mahuli si Kibuloy, wanted na po yan sa FBI. At hanggang ngayon po, makikita nyo, nakabalandra po ang pagmumuka ng pastor, no, doon sa wanted list ng FBI. At may nakapatong sa ulo nito na 2 milyon. Ganun po kasi kaseryoso ang Estados Unidos na maaresto, makuha, madala sa kanilang poder si Buloyski. Sabi ni Valeriano, ang bigat po ng kasong kinakaharap ni Kibuloy, no? Yung hiling naman ng US, yan po naman ay dadaan naman sa proseso. Hindi. Ibang klase ang mga DDS. Ang mga DDS, kapag ka hindi sumang-ayon sa kanilang gusto, ang isisigaw niyang mga yan, naku po, kinidnap si Tatay Digong. Ay, hindi. Si Digong, andun na eh. Naku po, kinidnap si Pastor Kibuloy. Mag-iiyakan na naman ho yan. Mag-iiyakan yung mga salsalero, yung mga, yung mga kampon niya na mga vloggers. Di ba? Mag-iiyakan na naman yung mga nasa SMNI niyan. Kung ano-ano na naman ang sasabihin ng mga SMNI niyan. SMNI, umi-ere pa ba yun? Buhay pa ba yung SMNI? Hindi, wala na ho ako naririnig eh. No? O siguro tayo na lang ang hindi nanonood at kumakaunti na lang yung nanonood sa kanila. Konti na lang kasi Yung mga ganyan, may tamang proseso at susundin yung tamang proseso. At huwag kayong magagalit kung hindi pumabor sa inyo. Kasi unang-una, ang Pilipinas at ang Estados Unidos, alam naman natin na may pag-uusap yan, may kasunduan yan at hindi pwedeng basta-basta na lang baliwalain at hindi porket mayaman si Buloyski ay babaliwalain. Wala. Walang mas nakatataas sa batas, mga bossing. No? Hindi sila ang masusunod sa batas porket mayaman sila. Tayo ang susunod sa batas, mga kababayan. Kaya pag sinabi, extradition kay Kibuloy, dalhin na sa Amerika yan. Yan po ang mangyayari. Merong sabi ko sa inyo, merong extradition treaty at meron tayong korte.
Alam niyo po yung mga DDS kapagka hindi panig sa kanila, naku po, hindi panig sa amin. Ay naku, wala ng justice system sa Pilipinas. 'Pag panig naman po, ayan, deserve. Ayan, buhay na buhay ang justice system sa Pilipinas. Ang gugulo ho, ano? Ang gugulo mga kababayan nung mga DDS. Kailangan lang ho lagi papabor sa kanila ang pagkakataon. Ganyan ho yang mga yan. Pero at the same time, hindi po dapat balewalain yung extradition request. Ay, totoo ho. Paano na lang ang sasabihin ng bayang Amerika niyan? Hey, big brother kayo. No? Nandito naman kami lagi sa inyo. Nakaagapay, nakasuporta. Nasasandalan ninyo. Lalo na kapag kayong usapang depensa sa inyong teritoryo, lagi naman nyo kaming maaasahan. Tapos ito, may konti lang kaming kahilingan. Isang pirasong tao lang. Isang pirasong tao lang naman ang aming nire-request. Tinablan nyo pa kami. Baka ganun ho, di ba, mga kababayan? Baka ganun ang sabihin ng Estados Unidos, wala pala, mahina kami sa inyo. Tapos tatawagin nyo po kaming big brother. Hindi pwedeng baliwalain ho. Same lang din ho yan nung kay dating Pangulong Duterte. Doon po sa Interpol, bakit po? Di ba? Yung sitwasyon ng dating Pangulong Duterte, mga kababayan, sa Interpol. Mamaya paliwanag natin yan, no? Dahil yan na yung susunod nating topic. Hindi, eto. Yung kay dating Pangulong Duterte ho, mga kababayan, alam naman po natin na hindi nakipagtulungan ang ICC at hindi naman po tinulungan ng ICC, no? Hindi naman tinulungan ng gobyerno ng Pilipinas ang ICC sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Dumaan po yan sa Interpol. Interpol po nakipag-ugnayan ng ICC, tapos ang Interpol nakipag-ugnayan sa Philippine National Police. Wala po. Kasapi po tayo ng Interpol, mga kababayan. Kaya ang Philippine National Police sa pangunguna ni General Torre ang bumuo ng team para salubungin, sunduin ang dating Pangulo. Yun naman ho yan, mga kababayan. Di ba? Bakit ko nasabi na ang susunod nating topic ay Duterte? Kasi daw ho, mga kababayan, may iniebas, may sinasabi na hindi daw po uubra, hindi daw po pwede na mala Duterte ang magiging o ang kahihinatnan nung kay Buloyski. Di pwedeng parang Rodi Duterte. Kibuloy can't be